itong Kamara ay sisimula na raw nila itong impeachment hearings dito laban kay VP Sara. At ang nakakasakit pa dito ay parang binabaliktad pa nila si VP Sara. Merong mga attorney, abogado, mga grupo na si VP Sara pa raw yung binaliktad raw ni VP Sara na dahil raw sa oil crisis, yan raw ang binabanatan ngayon ni VP Sara para i-divert ang issue patungkol sa impeachment. Sabi ko, parang baliktad di ba? Dahil na nga dito sa oil crisis na hindi masusolusyonan ni BBM, kasi alam ko naman hindi naman, honestly, hindi naman kasalanan ni BBM yan pagtaas ng gasolina. No, hindi naman tayo kagaya ng iba dyan na ididiin si BBM kasi kalaban natin. Hindi ako ganyan dito sa Donmar TV. Yes, totoo na hindi po si BBM ang pinakaunang dahilan bakit tumaas ang presyo ng langis. But sad to say, parang ang gobyerno ay walang ginagawa. Kasi alam mo naman, itong bansa natin kapag merong tataas na presyo ng langis, lahat ng mga bilihin tataas yan. Lahat ng bilihin tataas, especially ang pagkain. Pero ang nakakadismaya dito sa administrasyon na ito, sasabihin pa nila na sapat ang pagkain, sapat ang langis. Yes, sapat nga. Ang tanong dyan, afford ba ng taong bayan? Kasi hindi nila afford. Kasi sobrang mahal na po ang bilihin. So, dapat ang gobyerno, meron silang kung hindi man nila makokontrol ang sobrang taas ng langis na presyo, doon tayo sa bagay na pwede nating makontrol. Itong gobyernong itong Marcos, walang ginawa. Kundi paepal lang ng paepal. Tapos sasabihin pa nila, si VP Sara, binabanatan niya yung crisis sa bansa kasi para ma-divert raw yung attention ng tao sa kanyang impeachment. Sabi ko, parang baliktad Di ba? Parang, kayo nga, pilit ninyo. Hindi naman si VP Sara ang nag-open up. Hindi naman si VP Sara ang unang nagreklamo dyan sa impeachment. Kayo. Kayo ang may reklamo dyan sa impeachment. So, meaning to say, kayo ang nagda-divert dito sa, crisis na hindi masolusyonan ng gobyerno. Bakit nyo ngayon babaliktarin sa VP Sara? Bobo ba kayo? Tanga rin kayo ito yung balita. Panoorin natin. Ito. Now back here at home, the House Committee on Justice is set to begin hearings on the impeachment complaints against Vice President Sara Duterte this week, as questions continue to swirl over whether she will personally attend the proceedings. Here's the report. After being declared sufficient in grounds, the two impeachment complaints against Vice President Sara Duterte will now move forward. With hearings set to begin on Wednesday, March 25, the Vice President's camp has confirmed receiving the invitation to attend, but her legal counsel attorney Michael Poa says it remains unclear whether she will show up. He stressed that there is no requirement for the Vice President to personally attend a hearing, adding that any decision will depend on her rights and the advice of her legal team. Meanwhile, House Justice Committee Chair Jervil Luiso earlier said it is within the Vice President's prerogative whether to appear or not. But for lawyer Dino De Leon, itong lawyer na ito, sabi niya, dinadivert raw ni VP Sara ang pagbabatikos dito sa oil crisis at sa pagbaba ng mga ekonomiya natin para raw mawala ang usapin sa impeachment. Alam mo, attorney paprangkahan kita. Ang tao po ay hindi po interesado sa impeachment complaint ni VP Sara. Interesado po kami kung papaano gagampanan ng gobyerno itong pagtaas ng gasolina. Yan po ang problema namin. Wala kaming makukuha dyan sa impeachment ni VP Sara. Kung mai-impeach si VP Sara, mahal pa rin ang bilihin. Kahit hindi na ma-Vice President si VP Sara, wala pa rin kaming choice. Mahal pa rin ang gasolina, mahal pa rin ang pagkain, mahal pa rin ang bilihin. So bakit nyo i-involve itong si VP Sara sa usapin na yan? Bobo ka, attorney. who represented one of the impeachment complaints, the Vice President should face the proceedings and answer the allegations against her. Duty-bound siya, constitutional process to Kailangan galangin ni Sara Duterte ang mga institusyon. Ginalang naman niya Sinong nagsabing hindi Itong si Attorney Dino De Leon. Ikaw, attorney. Halatang halata may galit ka kay VP Sara. Bobo ka rin Including the House of Representatives, including eventually the Senate, and kailangan niyang sagutin sa saligang batas. At sabi sa saligang batas, accountability ito. No, yan ang problema ninyo. Kasi kayo, mga mayayaman kayo, ang focus ninyo, impeachment ni VP Sara. Kasi hindi naman kayo nagproblema dito sa oil crisis Kasi ang dami ninyong pera
Di ba? Hindi kayo problema dyan. Ang focus ninyo, paano ninyo ilaglag si VP Sara? Paano ninyo matanggal si VP Sara para hindi siya makatakbo sa 2028? Yun ang problema nyo. Kasi takot kayo sa 2028 kasi ang daming mga maletang tumatanggap. Takot kayo. Dahil pag 2028 na, anong sabi ni VP Sara? Ha? Ang mga nagnakaw ng pera ng kaban ng bayan ay dapat managot. Doon kayo takot. Kailangan mag-speak siya. De Leon, however, doubts that Duterte will attend. And even if she does, Alam ko na yan, hindi yan a-attend si VP Sara kasi pagpasok niya sa kamera, no? Kahit sa gate pa ng kamera, bias na yan. Hindi pa nakapasok, bias na. Totoo yan. he believes she may avoid directly answering questions. Palagay ko hindi niya sasagutin yung mga tanong. She will again throw an attitude out there and claim that this is all political. Pinangunahan mo pa ngayon si VP Sara. Halata rin itong attorney na ito na may galit kay VP Sara. Yan ang hirap sa inyo kasi hindi kayo professional. Di ba? The way you speak, parang pinangunahan mo na si VP Sara, yun ang gawin niya. Dapat professional ka, attorney ka pa naman, di ba? Galangin mo rin ang ano ang gagawin ni VP Sara. Bakit ka ba pala desisyon? Bakit ka pala desisyon? Strategy yan ni VP Sara kasi kayo parang dismayado kasi kayo sa response ni VP Sara kasi hindi nyo nakukuha ang gusto ninyo. Yan ang totoo, di ba? Ano ang gusto nila? Ang gusto nila, papuntahin doon si VP Sara sa kamera at gisahin nila si VP Sara at pahiyain nila si VP Sara. Hindi nila nakukuha yun iiyak sila. Yan ang katotohanan Di ba? Hindi nyo nakukuha na api-apihin si VP Sara kasi matalino yung Vice President namin. Hindi nyo makuha na papuntahin nyo doon sa kamera, tanungin nyo ng tanungin, tapos gagawa kayo ng fishing expedition. Kasi wala naman kayo mga ebidensya sa mga pinag-aakusa sa kanya. Doon na kayo kukuha sa kung ano ang statement niya, di ba? Stick to the plan. Ika nga, kay Stella Kimbo. Duterte has earlier denied the allegations, arguing that the complaints lack ultimate facts. Totoo naman Di ba? Sino ba namang hindi magtataka niyan? Kayo yung nag-aakusa, tingnan nyo itong mga bobong lawyer na ito, sila yung nag-aakusa na hindi tama ang paggasta ni VP Sara dito sa kanyang confidential funds. Sila ang nag-aakusa niyan Tapos, sasabihin nila si VP Sara, magbigay ka ng ebidensya na nagpapatunay na ginasta mo ng maayos ang confidential funds. Hindi bobo. Kayo ang nag-aakusa. So, kayo sana ang magbigay ng ebidensya bakit nasabi ninyong hindi tama ang paggasta ni VP Sara. Ganon, di ba? Kayo ang nag-aakusa, so patunayan nyo na hindi tama. Bakit si VP Sara ang magpapatunay? Di ba? Ibobo rin kayo Attorney ba talaga kayo? A claim that De Leon strongly disputes, insisting there is sufficient basis for accountability. Ito po ang mastery kasi ng Duterte camp, no? May pa-mastery ka pang nalalaman, Attorney De Leon, Ito, pasikat rin itong attorney na ito Yung tinatawag nating dilituhin tayo, yung tinatawag nating Lilituhin? diversion, muddling of the issues. Ang alegasyon ay Si VP Sara pa ang lilito sa taong bayan? Talaga? Pasensya ka na, attorney Hindi ko maintindihan bakit nalilito ka. Kaming taong bayan, hindi naman kami nalilito. Nauunawaan namin ang ginawa ni VP Sara, sa totoo lang. Kasi, alam namin na VP Sara is a threat. Anong ibig kong sabihin? Kayong mga kawatan dyan sa gobyerno, kayong mga involved sa flood control anomaly, kayong mga nakatanggap ng mga male-maletang pera, hindi na kayo nahiya sa bayan na ito. Galit si VP Sara sa mga magnanakaw. At alam ng taong bayan na pagdating ng 2028 at si VP Sara ang iboto naming maging presidente, mananagot yung mga magnanakaw na yan. Dapat lang talaga. Pasarap kayo sa buhay, samantalang kaming mga taong bayan, Pilipino, hirap na hirap dahil sa mga pagnanakaw ninyo. Ito na nga lang yung natitirang matino na politician. Tapos, babarahin pa ninyo, haharangin ninyo. Hindi kami papayag dyan, taong bayan. Di ba? siya ay nagwaldas at nagnakaw sa confidential funds. Nagwaldas raw. Sige, patunayan mo. Ang dali-daling magngangaw-ngaw-ngaw, Attorney De Leon. Ang dali-dali na mag-ingay.
na nagwalda siya, patunayan nyo. Dami nyong daldal eh. Yun ang kailangan niyang sagutin. Kaso ayaw niyang sagutin, ginagawa na naman ng mga teknikalidad. The attitude is against accountability, which is the very soul of the concept. Malaki talaga sigurong galit itong attorney na ito. No? Attorney! Nagtatanong lang, bakit galit na galit ka? Ha? Hinarang ba yung maleta? Hindi, nagtatanong lang tayo ha. May hinarang bang maleta? Constitution. Meanwhile, a civil society group says it plans to set up a people court if the impeachment process reaches the Senate, composed of priests, members of the academe, and Dadamay nila ngayon yung mga pare para magmukhang kawawa. Yan ang pamumulitika ninyo. Alam nyo na there's a separation of church and state. Pero idadamay nyo talaga yung mga pare, no? Si Father Flaviano. Father Flaviano ba yun? Yung nagla-like ng page ng isang kalaswaan. Sila pa yung active dito sa mga Duterte. Bakit kay Father Flaviano, bakit nakisali rin sa politika, no? Instead na mag-focus siya doon sa simbahan to preach the good news of the Lord, pero nakisali dito sa politika. Di ba? Di ko lang maintindihan kung tinatanggap ba ito ng simbahang Katoliko. Di ba? It will create hatred, it will create conflict. Pero ewan ko lang bakit hinayaan niya ng simbahang Katoliko. Na instead na magpi-preach ng good news sa sa Biblia, no? Pero mas pinili pa niya yung magulong politika. former judges to monitor the proceedings and present evidence to the public. Habang nagsasagawa ng pagdinig doon sa loob ng Senado, magtatayo kami ng People's Court doon, maski na outside the gate. Karapatan natin yun eh. Kung walang resoluteness yung Senado, at least may maglalahad pa rin ng mga ebidensya at maglalahad ng mga katotohanan. Ito pa. Abogado na itong si Attorney De Leon, no? Nagbabala laban sa taktika ng kampo ni VP Sara sa impeachment case. Ito pa, panoorin natin kasi banata natin itong abogado na ito eh. Mahihirapan umano ang kampo ni Vice President Sara Duterte na ipaliwanag ang mga aligasyon laban sa kanya sa mga reklamong impeachment na kinakaharap sa Kamara. Kabilang narito ang umano'y hindi maipaliwanag na yaman. Kaya babala sa publiko ng human rights lawyer na si Attorney Dino De Leon, asahan na ang diversionary tactics mula umano sa kampo ng pangalawang pangulo. Sa gitna rin ito ng krisis sa ekonomiya na nararanasan ngayon, busod ng sobrang taas ng presyo ng langis dulot ng gulo sa Middle East. Si De Leon ay abogado ng mga complainant sa ikalawang reklamong impeachment laban kay VP Duterte na iniurong na. Ito na, winawaringan ko rin publiko na merong malaking mga diversionary tactic yan, mga Duterte. Si VP Sara pa ngayon ang magda-divert. I-blame mo sa presidente mong bangag. Bakit mo i-blame si VP Sara na i-divert? Bakit? Si VP Sara ba ang may gusto niyan sa impeachment complaint ninyo? Tahimik si VP Sara, walang ginagawa. Tapos si VP Sara pa ngayon ang nagda-divert. Wala sa hulog, no? Yeah? Hindi diversion ang ginawa ni VP Sara. Nabalandra ng balandra na si BBM lang naman ang laging nagpapamedya. Nakita naman natin araw-araw umiikot sa bansang Pilipinas para magmukhang may trabaho. Nagpapa-interview dito, nagpa-interview doon, sasabihin na walang crisis sa gasolina. Umabot na nga ng 100 plus yung presyo ng gasolina, walang crisis, bobo talaga. Tapos may sapat na pagkain. Yes, may sapat na pagkain. Ang tanong, afford ba ng taong bayan? Dahil nagtaasan na yung bilihin ng pagkain. Tapos si Bongbong Marcos ang nagkalat sa kanyang kapalpakan, sasabihin pa nilang si VP Sara ang nagda-divert. Hindi, si BBM ang nag-divert sa kanyang sarili. Sino ang nauna patungkol sa usapin ng flood control? Si BBM lang naman ang niyan eh. Nag-booking niyan eh. Pagkatapos, sila pa rin pala yung nakatanggap. Naku po. Tapos sasabihin, i-divert ni VP Sara ang ang usapin dahil sa impeachment. Ang taong bayan, walang makukuha dyan sa impeachment ni VP Sara. Dito sa ating oil crisis, kung masusolusyonan yan ni BBM, may makukuha kami taong bayan. Kaya hindi kami interesado yan sa impeachment na yan.